Na-curious si Moira sa plano ni Bella Hadja. Nagtanong siya, Bella Hadja, ano yung sinasabi mong plano mo? Sagot ni Bella Hadja, sigurado ko ma'am, magugustuhan niyo to. Hindi lang mawawala ang suspecha sa inyo, makikinabang pa kayo. Tawagan niyo na ang anak niyo. Hindi na nagdalawang isip si Moira, tinawagan niya si Zoe. Ang cellphone ni Zoe ay nadala na ni Annalyn para makakuha siya ng ebidensya. Habang tumatakbo si Annalyn ay nagre-ring ang cellphone ni Zoe. Nakita niya, si Moira ang tumatawag. Nanlaki ang mga mata niya. Sinugot niya agad pero hindi siya nagsasalita. Nakikinig lang siya. Nagulat si Annalyn sa mga sinabi ni Moira. Dinig na dinig niya. Ang sabi, "Hello Zoe, mabuti naman sumagot ka na. Magpunta ka na rito, may pag-uusapan tayo." May plano tayong gawin sa lolo mo. Samantala, sinundan ng mga kaibigan si Zoe dahil patuloy siyang naghahanap kay Annalyn. Maaabutan ni Zoe si Annalyn kasama ang mga kaibigang sina Ivan at Karen. Galit na galit si Zoe. Pilit niyang kinukuha ang cellphone niya. Sabi niya, "Akin na ang cellphone ko." Sagot ni Annalyn, "Hindi Zoe, dahil bistado na kita." Nagkatinginan ng mga nurses. Sabi ni Zoe, "Anong bistado?" Sagot ni Annalyn na may plano kayo ng mami mo. Nakasabot ka niya. Narinig ko mismo si Ma'am Moira. Tinawagan ka sa cellphone mo. Makikita kayo at sinabi niya may plano kayo kay Lolo. Hindi makaimik si Zoe. Sabi niya, "Anong pinagsasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Lolo ko rin ang nawawala. Bakit mo ko pinagbibintangan? Ayoko rin na may masamang mangyari kay Lolo." Nakatingin lang sina Ivan sa kanya. "Akin na nga ang cellphone ko," ang sabi pa ulit ni Zoe. Sa kabilang banda, tatawagan ni Zoe si Carlos. Magsusumbong siya. Sabi niya, "Nakuha ni Annalyn ang cellphone ko. Nalaman na niya na magkasabot kami ni Mami sa pagtatago kay Lolo. Hindi ako umamin, pero anong gagawin ko? Stress na nga ako sa mga ginawa namin kay Lolo. Tapos ngayon, stressin pa ako ni Annalyn." Mag-aalala naman si Carlos. Sabi niya, "Mabuti hindi ka umamin. Wag na wag ka magpapahalata na alam mong tinatago ng mami mo si Sir Pepe. Wag kang mag-alala kay Annalyn. Sige, gagawa ako ng paraan." Samantala, nanganganib si Liners. Nasa loob na ng bahay ang mga masasamang lalaking inutusan ni Moira. "Ma'am, hindi ka namin sasaktan. May kailangan lang kami kaya lumabas ka na." Magtatago si Liners sa isang kwarto. May hawak siyang isang box na pwede niyang gamitin na pamukpok. Pero makakapasok ang mga lalaki sa kwarto. Nagmamakaawa si Lynette. "Maawa na kayo, huwag niyo kong sasaktan." Pero hindi siya pinakikinggan ng mga lalaki. Dahil hindi naman mapakali sina Josa at siyang Susan, mararamdaman nila na kailangan nilang bumalik sa bahay ni na Carlos. Hindi kampante ang loob ni Josa dahil sa mga nakita niya kanina sa bakuran ni Liners. Sabi niya kay Chang Susan, "Chang, hindi ako mapalagay sa nakita ko sa bahay ni Liners kanina. Pwede bang bumalik tayo? Silipin lang natin si Liners kung okay ba siya o natutulog na. Iba kasi ang kutob ko." Sa pagbalik nila sa bahay, mapapansin nila na bukas ang sliding door malapit sa kitchen. Kinakabahan na agad sila ng matindi. Hinanap nila si Liners at nagdala ng mga bagay na pwede nilang gamitin pang depensa. Dahan-dahan silang naglalakad habang hinahanap nila ang kinaroroonan ni Liners. Nung makita nila ang kinaroroonan, nagtag-isa sina Chang Susan at Josa ng pamukpok sa ulo para hahatawin nila at makakatulog ang mga lalaki. Unti-unti silang lumapit. Hinataw nila ng pukpok ang mga lalaki. Nagtatatakbo sila kasama na si Liners palabas ng bahay. Nagsisisigaw sila ng saklolo hanggang merong mga kapitbahay na tumulong sa kanila. Samantala, hindi mapakali sina Giselle at RJ sa pagkawala ng tatay nila. Si Moira at Suder naman ang pinagdududahan nila na gagawa nito. Hindi maintindihan ni RJ kung bakit kailangan pa ni Moira na itago ang tatay nila. Magtatanong si RJ kay Giselle, anong motibo nila? Bakit naman nila ito kailangan gawin kay Papa? Bakit nila kailangang itago? Isa lang ang naiisip ni Giselle. Ang sabi niya, "O Beng, ano ba?
revenge. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap.